Alam mo bang masamang mang-angkin ng hindi sayo ayon sa batas? At dahil dyan, ating tatalakayin ang pagsasalamin ng plagiarism sa etika at responsibilidad bilang isang manunulat. Una, ating talakayin ano nga ba ang ethical na pananaliksik. Pananaliksik na isinasagawa sa paraan na nagpapahalaga sa katapatan, kabutihan at pagpapanguna sa kapakanan ng kapwa. Hindi bahagi ng pananaliksik, ngunit responsibilidad pa rin ng mananaliksik. Kailangan kinikilala ang pinagmulan ng isang ideya upang maiwasan ang plagiarism. Ngayon naman, tayo ay dumako sa 6 na anyo ng plagiarism ayon kay Patrick Lance. Una, ang minimalist plagiarism. Minimalist plagiarism. Ang ideya na nakuha ay isinalin sa sarili nilang salita. Sa madaling salita, ito ay ang pagpaparaphrase ng mga ideya sa kanilang mga preferensya. Pangalawa, ang full plagiarism. Ito ay ang pagkopya ng buong salita o talata mula sa pinakaunang referensya. Halimbawa na lang ang speech. Pangatlo, ang partial plagiarism. Ito ay ang kombinasyon ng mga ideya mula sa dalawa o higit pang mga referensya na pinagkunan. Nangyayari rito ang pagbabago ng ilang salita. Kumbaga kumuha ka sa 2 libro at ang unang paragraph ay pinalitan mo upang hindi halata. Pang-apat, ang source citation. Ito ay pagbibigay ng pangalan ng may akda ngunit hindi na madaling hanapin dahil hindi sapat ang impormasyon na binigay. Ito rin ay maaaring maling pagbibigay ng pinanggalingan ng impormasyon. Alam mo ba, ang ghostwriter ay mga taong binabayaran upang gumawa ng isang blog, libro o nobela para sa ibang tao. Panglima naman ay ang self-plagiarism. Ito ay panglalathala o paggamit ulit ng isang author ng isang bahagi ng kanyang mga nakaraang na ilathalang gawa. Ito rin ay tinatawag na recycling fraud. At ang panguli ay ang intellectual property law. Ito ay ang pagbibigay ng exclusive property rights sa isang author na hindi pwedeng magamit ang kanilang pagmamay-aring gawa hanggat hindi nila ito pinapayagan. Ilan sa halimbawa nito ay ang copyrights, trademarks at patents. Lahat ng yan ay may karampatang parusa ayon sa batas. Una, 50,000 hanggang 150,000 o pagkakulong ng isa hanggang 3 taon. Pangalawa, 150,000 hanggang 500,000 o pagkakakulong ng 3 hanggang 6 na taon. At panghuli, 500,000 hanggang 1.5 million o pagkakakulong ng 6 na taon hanggang 9 na taon.